Kamusta mga tol? Pasok na sa finals ang OKC, no? Pero ito malamang di nyo napapansin mga tol eh. Ang hindi nakikita sa stats na ambag ni Alex Caruso labas Timberwolves. Sabay tirahin na natin yan, pero bago yan, at Tiara muna tayo, focus lang sa goal. Okay, game, ito. Ipapakita ko muna sa inyo yung stats ni Caruso sa 5 laro laban sa Timberwolves. Game 1, 21 minutes, 9 points, 3 out of 4 sa field goals, 3 rebounds, 1 turnover, at plus 10 sa plus minus. Game 2 naman, 24 minutes, 9 points, 4 out of 7 sa field goals, 2 rebounds, 2 assists, 2 steals, 1 turnover at minus 5 sa plus minus. Game 3 naman, talo sila dito eh, no? 10 minutes lang siya naglaro, 3 points, 1 out of 5 sa field goals, 2 fouls, minus 16 sa plus minus. Tapos game 4 naman, 33 minutes naglaro si Caruso, mga tol ha. 10 points, 4 out of 7 sa field goals, 2 rebounds, 1 assist, 2 steals, 1 turnover at plus 8 sa plus minus. Tapos game 5 naman, 24 minutes naglaro si Caruso, 8 points, 1 out of 5 sa field goals, 3 rebounds, 3 assists, 4 na steals at plus 13 sa plus minus. O yan yung nakikita sa stats ha. Pero napansin nyo ba mga tol, yung kaisa-isang talo ng OKC, yung sandali lang talaga naglaro si Caruso. Kasi ba naman natabakan kagad sila sa game 3, diba? Pero yan lang ba talaga yung ambag ni Caruso mga tol dito sa series na to? Stats lang ba talaga? Actually, marami kasi talagang hindi nakikita sa stats na ambag ni Caruso eh. Hoy, like mo, ano na? Isang pindot lang, ayaw pa gawin, tigas ng bungo mo eh. Mag-like ka na! Ito, unahin na natin sa depensa ha. Kung hindi nyo napansin mga tol, minsan ang ginagawa ng OKC ganyan, diba? 4 na maliit, 1 malaki lang ang nasa loob. Kaya ang nangyayari, ito si Caruso, siya yung tumatawag kay Julius Randle de Ocampo na power forward. At ito mga tol, hindi to take advantage ng Timberwolves ha. Maraming pagkakataong ganyan, no? Ipinasa na lang Julius Randle de Ocampo yung bola kapag tinataon siya ni Caruso. Dapat kasi kapag ganyan, poste ang kagad niya, diba? Pero kapag ganyan, nagaling sa labas siya aatake, todos talaga siya kay Caruso kapag ganyan. Magaling dumipens perimeter yan, diba? O yan, ganda charging foul na nga. O yan pa, isa kapag ganyan, ako po sa poste, mahihirapan talaga si Caruso kapag ganyan, diba? Hindi na nga nakapag-contest, awa ba nga. Pero 3 beses lang nakashoot si Julius Randle de Ocampo kay Caruso mga tol. Ayan yung isa, tinan mo, ang ganda ng lateral, so ang ganda rin depensa niya dyan, pero pumasok pa rin yan. Kumbaga mga tol, kahit undersize si Caruso dito ha, malamang pa rin talaga yung kambing eh. O yan, tingnan nyo yung backshot, ang ganda pumasok nga lang yan. At minsan pa nangyari mga tol, si Riley Reid yung tinataon ni Caruso no? Bakit kanyo? Tinira na portreto ka naman yan. Na-rebound pa nga ni Caruso yan. Kasi ang ginawa ng OKC mga tol, etong si Palitong Chet, ang pinapatao nila dyan, yung tambay sa corner no? Para kapag meron pumasok sa loob na ganyan, siya yung makakatulong ngayon sa loob. Kaya si Caruso, siya yung tumatao ngayon kay Riley Reid, diba? Nakapag-contest naman siya dyan, portreto ka naman yan. Ito pa, small ball ang OKC rito no? Si Caruso, ang tumatao kay Riley Reid na center ng Timberwolves. Nakapag-contest naman siya dyan, portrait, pumasok naman yan. At minsan, pinatao rin si Caruso kay Langgam naman. Nai-screenan, no? Tinira na nga Langgam, portrait, kumalog naman yan. Kung sa perimeter lang, mga tol, no? Siguro, kaya talaga sabayan ni Caruso to si Langgam nakapag-contest na nga, portrait, tukam naman yan. Pero 3 beses ko nakita ganyan, mga tol, no? Hindi talaga nakatira si Langgam kay Caruso. Ang lagkit talaga ng depensa ng kambing, no? Kaya ipinasa ng tuloy ni Langgam. Ayan pa isa, tingnan nyo depensa ni Caruso mga tol, no? Naglalateras, nakataas ang kaliwang kamay, ang ganda ng depensa hindi talaga nakatira silang kamay, pinasa lang At tapos, nung itinirang Julius Randle de Ocampo, tingnan nyo si Caruso mga tol, anong unang ginawa niya? Di syempre, bumaksot, ganyan ang kambing. At tapiga, nakuha na nga nila. So actually, hindi rin talaga nakagawa silang gam laban kay Caruso mga tol no? Kadalasan talaga, ipinapasa na lang niya yung bola kapag binabatay siya ni Caruso At tapos yung paborito ko sa lahat, yung box out, diba? Ito ang gayahin nyo mga tol ha, yung defensive awareness si Caruso. Andiyan siya sa may elbow, diba? Yung tao niya nasa may wing. Pero nakita niya merong kumakat, anong ginawa niya? Hinarangan kagad niya, diba? Ganyan, no? Tapos ayun, diretso box out na, ayun, easy rebound tuloy nila yan. Ayan pa, tingnan niyo si Caruso mga tol nung itinira yung bola, nakalingon siya sa likod, diba? Tinitingnan niya kasi kung saan pupunta yung bantay niya. Ayun, nabaksot na nga niya. Si Caruso mga tol, ang perfect example na magaling bumaksot. Kita nyo, nasa ilalim siya, diba? Di syempre, pwede rin siya rebound kapag ganyan, diba? Pero tingnan niyo, anong unang ginawa niya? Lumabas pa siya para bumaksot okay, no? Yan ang gayahin nyo mga tol, ganyan. Pumasok siya loob, hindi para rebound. Nakita niyo si Capre, hinarangan kagad niya si Capre. Nakita niyo ba yon? Maraming beses ko talaga nakita yung ganyan no? Yung binabakso niya palagi si Capre. Paisa, tignan niyo kita niyo yung pwesto niya sa rebound, nakaharang yung dalawang braso niya sa likod, diba? Kita niyo, hindi man lang nakatalong si Capre, okay no? Ito si Julius Randle de Ocampo naman yung binabaksot niya. Dahil nakapwesto siya na maganda, pagtulok tuloy sa kanya, pumito yung referee, ball ka dyan tol. Tandaan niyo mabuti mga tol ang backsot hindi lang yan sa ilalim ginagawa. Kapag nasa perimeter ka, dapat i-backsot mo pa rin yung tao mo para di makapasok sa loob na ganyan. Kaya yun yung kambay, ganyan bumaksot.
At tapos kailangan mga tol, marunong din kayo manggula. Yan, nakita nyo ba ginawa ni Karagot dyan? Napansin nyo ba? Nakaharang yung braso ng Kapre, diba? Pero ang ginawa niya, sa ibabaw ng braso ng Kapre, doon niya nilagay yung braso niya. Ang gulang no? O bakit naman sa ibabaw nilagay? Para ganyan, no? Kapag tumalon si Kapre, hindi siya makakatalon ng buong buo. Kasi nasa ilalim ni Karagot yung braso niya, yung gulang no? Kaya yun, ang ginawa pa nga ni Karagot dyan, tinapik pa nga niya papunta sa kambing niya. Matalino talaga tong kambing na to Ganyan mga tol no? Ganyan yung mga gustong-gusto kong nakita sa court talaga. Nakita nyo ba yon? Pero nakita nyo walang bumaksot kay Kapre, kagad siya. Binaksot kagad niya okay no? Maraming players kasi sa NBA, hindi talaga gumagawa ng ganyan mga tol no? Lalo-lalo na yung mga stat father dyan sa rebounds kasi yung backsot mga tol, hindi talaga yung nakikita sa stats. Pero malaki talaga yung tulong niya sa team nyo. At tapos yung sipag ni Karagot mga tol, ibang klase talaga no? Ang layo na close na yan no? Pero nabol pa rin talaga niya, portrait, tungkab na nga. Grabe conception talaga ang sipag nito ni Karagot mga tol. Kala nyo ba? Siya sa ilalim diba? Nag-rotate kagad siya sa wing nag-exercise pa. Sino ngayon na nag-close out? Siya pa rin talaga. Ulitin natin na yung mabuti si Karagot galing sa ilalim yan. Pero dalawang rotate yung ginawa niyan para makapag-contest pa rin sa ibabaw ayos no? Ayun, tungkab na nga. Ito pa, ito siya sa corner, diba? Nung itinapon niya sa baw, ayan yung pwesto niya, mga tol, Lamang na talaga sa pwesto ng Timberwolves dito, mga tol, no? Pero tinan niyo ang ginawang takbo ni Karagot dito, mga tol, wala niya, mobilis talaga, Tapos ayun, sumabay pa nga siya, wala yan. Pero na-rebound naman nila, naputbang pa nga nila yan. Kahit sa rebound, mga tol, ang sipag ni Karagot, no? Tinan niyo yung pwesto niya dyan, Ang layo ng talbog ng bola, diba? Pero masipag na mautak pa, tinapik na lang niya yung bola, papunta sa kakampi niya, nice! Sana all, mga tol, kagaya ni Karagot, no? Yung hindi mo na kailangan sigaw ng baba! Bago ka pa nakasigaw, nakababa na kagad siya. Pero nakashoot naman yan. Yung hindi mo na kailangan sigawan ng close out, matik na no? Meron siya nakitang libre, mag-close out talaga siya. Nice contest yan pero pumasok naman yan. At tapos sa 5 laro laban sa Timberwolves mga tol, nakakuha si Karagot ng 8 steals. 4 doon galing sa laro kanina sa game 5 Yan mga tol, hindi biro ng stats talaga yan kasi etong si Nana na isa sa pinakamagaling umagaw sa NBA, nakakuha naman siya ng total na 9 na steals naman. Halos pares lang sila ni Karagot no? At kung napasin dyan mga tol, karamihan talaga na nakakuha niyang steals, yung bigla na lang siya susulpot para tumulong no? Ayun, tapik na nga, naagaw na nga, tapo, sabaw. At tapos yung isa pa nangyari sa series na to mga tol no? Yung si Karagot yung nakatoka natutulong sa roller. Ayun hinarangan nga niya si Kapre, diba? Tinira, tungkad naman yan. Ayun, natapik pa nga ni Karagot yan. Yan mga tol, bagay talaga siya sa ganyang role no? Kasi nababarahan niya palagi yung inasalaksa ng Timberwolves. Tapos masipag pa siya mag-close out, diba? Ayun, napikayan nga lang siya dito. Tinira, portrait, tungkad naman yan. Okay pa, tinan niya, matalino talaga si Karagot mga tol. Tinan niya, nakabang kagad siya, diba? Pero napasin niya, ay, hindi naman pala mag-roll Bumalik na kagad siya sa weak side para bumax out. Pero pumasok naman yung tira. Kaya pa isa, pick and roll na naman yan. Ayan na naman si Karagot mga tol no? Hinarangan kagad niya si Kapre Tinutulok-tulok siya ni Kapre, pero tuloy pa rin yung pag-backshot ni Karagot no? Ayun, natampik. Okay, si Bull pa nga, nice. Ang laking tulong talaga ni Karagot sa depensa ng OKC sa pick and roll kasi imbis na manilibre palagi si Kapre sa alley-oop na ganyan, andyan si Karagot para humarang kagad sa roller no? Matalino pa, magaling pa bumasa, diba? No, ipinasa sa corner, ayun, naagaw pa nga niya. Nice naman, tol. Pero hindi lang sa roller mga tol kahit sa help defense, ayan tinan mo, ipinasa na lang tuloy. Kuklose out dapat siya no? Pero ipinasa, tapos yan na rin nag-close out, portrait, tungkab naman yan. Ito, paubos na yung shot lock dito mga tol matalino talaga tong kambing na to Nag-switch kagad siya, diba? Titira na kasi yan, maubos na yung shot lock Ayan, ang ganda ng contest na naman ni Karagot yan no? Tungkab na nga. Ganyan talaga pag matalino ang player mga tol no? Kumbaga, nakakapag-isip siya habang nasa court siya. Pati basics ni talaga niya nakakalimutan. Taas kamay habang nag-laterals Hindi naman talaga siya tumalon dyan, diba? Pero napakaganda depensa pa rin niya, malibag tae pa nga. Yan mga tol, yung sinasabi ko palagi sa inyo Kung kayo hindi kayo scorer, eto titigan nyo palagi si Karagot mga tol. Gayahin nyo pinag-aagawa sa court niyang kambing na yan. Tulad yan, tingnan mo, lamang sila ng 5 dito Last 30 seconds na lang nilalabi sa 4th quarter. So anong gagawin ng kalaban kapag ganon? Malamang quick 3 ang tira nun, diba? Tingnan nyo si Karagot mga tol, na-anticipate kagad niya, ay titira to si Langgam. Kaya ang kagad siya, nakatulong kagad sa depensa. Portrait, tungkab na nga. Yan ang tinatawag na defensive awareness mga tol. Kumbaga, naiintindihan mo palagi kung saan dapat nakapwesto sa depensa at anong dapat yung gawin mo sa depensa. At tapos sa opensa naman mga tol, dahil nga ang ginawa ng OKC, diba? Isang sentro tapos 4 na maliit yung nasa loob. Ang tuloy, si Julius Randle de Ocampo tuloy tumatao kay Karagot. Ayan tuloy, tiniranan ng kambing, portrait, patay ka dyan, Akala siguro ng Timberwolves, yung walang kakwenta-kwenta dumipensa na si Julius Randle de Ocampo, pwede lang itago kay Karagot no? Hindi ganon mga tol. Ayan, tinirahan na naman kambing, portrait, patay ka dyan,
Tumira si Cargo sa series na to 7 out of 70 sa 3 points sa 5 laro. 41.1% mataas yun mga tol ha. Patay ka dyan. At yung nagustuhan ko sa lahat na nakita ko mga tol, nung biglang sumuna ang Timberwolves, alam na alam talaga ni Cargo ang gagawin no. Pwesto ka agad siya sa butas ng zona, ayun napasahan, pumeki pa nga palobo, patay ka dyan, Dalawang magkasunod pa nangyari yun no. O yan siya sa butas ng zona, diba? Pumeki muna uli, basic na basic sa kambing yung ganyan, patay ka dyan, Matalino talaga ang kambing mga tol no. O yan siya, kumat siya, nagstay siya ngayon sa ilalim. Nung tumulong na yung bantay niya, tsaka siya ngayon pumeso sa bakante, napasa reverse, Dalawang beses din nangyari yung mga tol no? Kaya hindi talaga yung chamba Alam talaga niya, kapag tumulong yung tao niya, etong pwesto na to sa ilalim, malilibre dito reverse, So yun mga tol no, kagaya ng sinabi ko kanina diba, maraming ginagawa talaga itong si Cargo na talagang hindi mo makikita sa stat sheet pero talaga nakakatulong na marami sa OKC. Kaya nga nila kinuha to mga tol diba, kapalit ni Josman Canorgidi kasi perfect na role player talaga to, kasama ni Nana tsaka ni B1. Magaling dumipensa, matalino pa, masipag pa. Opensa, basic na basic lang yung ginagawa no. 3 points, cuts, pwestuhan, basic lang talaga kikambing yung mga yan. Yan ang gayahin nyo mga tol. Hindi man star margarin ito si Cargo, pero malaki talaga yung ambag sa team no? Ganyan ang tunay na kambing mga tol, hindi tulad ng iba dyan, stat pattern lang, O ano pang himagas, mali kayo mga hater ng stat pattern na kambing daw.